times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. All right. We come to the most important part of this service this morning. The preaching of the Word of God and the listening to the Word of God. Okay? Meron lamang po akong ilang sasabihin sa inyo, papakiusap sa inyo. Una, wala na pong tatayo habang ako nagpipreach. Okay? Pangalawa, kung meron po kayong mga cellphones, pakilagay nyo po sa silent status kung ayaw nyo pong i-off yung cellphone ninyo. Pangatlo, wala hong sasagot ng call, walang magte-text, walang preaching. Okay? Now, ito po, alam nyo, nauunawaan po namin. Sabi ko po sa inyo, pag nandito po kayo sa amin, magkakaroon kayo ng culture shock. No? Kasi we mean business in this church. No? Gusto ko kasi lahat ng sasabihin ko, ma-absorb ng lahat ng makikinig. Okay? At gagawin ko ho ang lahat ng paraan para maunawaan nyo po ang aking sasabihin sa maliwanag na pamamaraan para may maiuwi po kayo, lalong-lalo na sa mga kabataan natin. Okay? Sirs, meron pa rito dalawang bakanting upuan. Kung malalagyan nyo yan, ng dalawa pa. Salamat. No? And alam nyo po, dito po sa amin, kahit na po mga ushers po yan, kahit na po mga kasamahan ko sa gawain yan, sila po'y nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw ko po na sila'y palakad-lakad dyan na hindi po sila authorized. Because I believe everybody need the Word of God. Lahat po ay nangangailangan ng salita ng Diyos. Right here. At saka doon sa dulo. Okay? All right. And kung medyo po kayo ay dito Brad sa kabila. Yeah, pakitanggal lang ng at saka yung nakaipit na bag. Yeah, thank you. Thank you. All right. At pagka dito po sa amin ay hindi na nakikinig ng salita ng Diyos, fake na lamang po 'yan, no? At yan po ay hindi na magandang pamamaraan sa pakinig ng salita ng Diyos. Meron ba nakaupo dyan sa katabi mo? Meron pala. Okay, nakabaluklot lang siya. Okay, I'm sorry. All right. So, I hope you're ready now. Amen. Okay, tumayo po tayo sandali at meron lamang akong babasahing ibang mga talata mula po sa Biblia. And ang aking pong tatalakayin ngayong umaga is preserving the Bible education. Preserving the old-time education. Ipapaliwanag ko po yan kung bakit tinatawag po nating old-time education and Bible education. Because I believe that the old-time education is the Bible education, and the Bible education is an old-time education. All right? Babasahin ko po mula po sa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 and verse number 2, and then ako na lamang ko kung para hindi kayo maabala, pupunta ko ako sa Ephesians chapter 6. But if you can turn to it, mas maganda po. All right? Deuteronomy chapter 6, beginning from verse number 6. I hope you're there. Amen. All right. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. You see, meron pong instruction ang Panginoon kung paano po natin tuturuan or i-educate yung ating mga bata. Mamaya po, babalikan ko po yan pagkagaling ko po dito sa Ephesians chapter 6 in verse number 4. Ang sabi po ng Biblia, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture
and admonition of the Lord. You see, this is a command of God to the leaders. Okay? Let me say this. A leader should always be an educator. A leader must be an educator and should always be an educator. Dapat maunawaan po nating mabuti yan. Mamaya, babaybayin ko po yan isa-isa, and I hope you're listening, and makinig po kayong mabuti, and uuwi ko, pinapangako ko po sa inyo, uuwi po kayo ngayon na meron pong laman ang inyong isipan at ang inyong mga puso. Let's bow our heads for prayer, please. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga binasa po naming salita niyo, Panginoon, na pagbabatayan po ng aking mensahe, ng inyong mensahe. This is your message, oh God. It's not my message. This is your message for your people, as well as to our first-time visitors this morning. Please make me a blessing and make me a help to all of the people who are here in this building, outside this building, oh God, this morning. And forgive us for our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. Holy Spirit, please move in the midst of us. Huwag niyo pong pahintulutan na ang dyablo magkaroon ng puwang sa aming kalagitnaan, maging sa aming puso't isipan ngayong umaga. Hayaan niyo po na ang mga estudyante ay makinig po sila ng mabuti, O Diyos, at namnamin ang inyong salita at papasukin sa kanilang isipan, sa kanilang puso, upang maipamuhay po namin ito. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. Pwede po maupo. Alright? Alam niyo, tingnan niyo po mabuti. Most of the time, naunawaan ko kayo mga young people, please hear me carefully. Sapagkat ako'y nanggaling dyan, sabi ko nga sa inyo, marami ng mga young people ngayon hindi na sanay sa loob ng simbahan. You see? Pagka medyo may naririnig kayo na sumisigaw na, Amen, Hallelujah, at tungkol kay Jesus, kay God, medyo parang nakukorny yan. Gaganon ka ng konti. You know, gaganon ka. You know, nauunawaan ko yan sapagkat sabi ko nga sa inyo, hindi na inaikwento ng mga nanay at mga tatay ninyo yung mga pangyayari noong araw. Now, my theme, my topic this morning is about preserving the old-time education. Preserving the old-time education. Preserving the biblical education. Bakit po napakahalaga pong pag-usapan natin ito? Because ang theme natin para dito po sa ating anniversary, at yan po ang dahilan kung bakit invite namin kayo, is to preserve the old glory of our country. And isa sa mga glory ng ating, ang ibig sabihin ng glory is the reputation. Reputation. Isa sa mga reputations ng atin pong bansa is the old-time education, which is the biblical education. Na ngayon hindi nagaanong nakikita sa loob ng mga paaralan natin yung tinatawag na old-time education. Hindi na rin nakikita yan sa mga paaralan gaano ngayon. Of course, there are some. Kanina narinig nyo rito, lahat ng mga halos nag-testimony dito kanina ay sila po ay mga educators, at hindi lamang po sila educators, sila ay mga nagmamay-ari ng eskwelahan. At salamat naman sa mga educators at mga nagmamay-ari ng eskwelahan na ipinagpapatuloy yung tinatawag na old-time religion. Now, this is very important. No? Maring nagtatanong kayo, Pastor, mababalikan pa ba natin yan? Can we bring back the old-time education? Can we bring back the old-time biblical education? Pwede pa bandalhin yan? Kapatid at mga kaibigan, ako'y naniniwala na hindi pa naman ho tayo nakarating doon sa point or sa lugar ng no return. We can still go back to where we have been and what we have been doing before. Hindi pa naman tayo nakarating doon sa point na no return. Naunawaan niyo sinasabi ko, amen? We can still go back. Now, why is this so important na pag-usapan po natin ang mga bagay na ito? Now, because this is what I believe. The faith of our country, pakiayos lang yung signal ko, no? The faith of our country lies on how we educate our young people today. Yung pong sabi nila, ano kaya ang kapalaran ng ating bansa? Sabi nila, saan kaya o ano kaya ang swerte ng ating bansa?
Yun po'y mga bagay na hindi po dapat nating paniwalaan. Sapagkat kung pagkapalaran o ang pag-uusapan po natin, ang kapalaran ng ating bansa ay nakadepend po yan kung paano natin in-educate yung ating mga anak. How we educate these young people that are in this building tonight, this morning, depends or lies the fate or the future of our country. Dito nakasalalay kung paano natin in-educate. Kaya nga, hindi basta-basta, hindi ho madali. Hindi dapat ilagay natin sa isang tabi ang education ng kabataan. Hindi lang basta papasok ng, ang alam natin ngayon, may daladalang mga notebooks na madaling itupi at madaling itago para pag nag-cutting class, hindi halata. Come on. Magdadala kayo ng bag, kaya nga yung iba, alam nyo ba, yung iba ayaw nilang mag-uniforme kasi pag nag-cutting classes sila, halatang halata. Minsan pupunta po ako dyan sa market. Listen here, dito kayo, huwag niyong pansinin sila, natutuwa lang sila dyan. Matuwa na lang kayo, sapagkat alam niyong totoo sinasabi ko. Amen. Good. Alright. May mga kaibigan ako rito sumasang-ayon sa akin. Anyway, pag pumupunta ako dyan, huwag kayong magtuturuan, magkakahalataan tayo. Alright. Pag pupunta ako dyan sa market, meron ako mga nakikita, may pumapasok sa bingohan na naka-uniforme. Meron namang nandoon sa isang parang park na merong upuan doon na magkatabi na halos magpatong na sila at magkahawak na kamay. Sabi ko, alam ba ni Mami? You see, alam nyo, ang nasa mind lang ngayon ng mga bata is, papasok sa school, magti-take note ng konti, yung kaya lang, tapos mamaya-maya, nakapikit na yan. Asa mamaya, yun na yan. You see, na pagdating ng exam, pag hindi kaya yung exam, mag-a-absent na lang, pagkatapos mag-a-absent, magpapadala ng excuse sleep kasama yung RX. Reseta ng doktor na kunyari nagkasakit. You see, now, do you understand kung anong ginagawa ng education natin ngayon? Anong klaseng education meron tayo ngayon? Education na kung kailan natin gustong papasukin sa ating isipan. Now, again, hindi ho madali ito. Kaya ko isinama ito sa programa ngayon pong anniversary na ito upang mabigyan ng pansin ng mga kabataan, maging ng mga teachers. Salamat na meron tayong mga teachers. In fact, marami tayong mga teachers dito ngayon. Mabigyan ng pansin yung mga bagay nito na ang education is not just writing on the board. In fact, mga kaibigan, noong araw ho, there was no such thing as public education or state education. When we are going back to the old-time education has only two ways. One is the parents-controlled education. The second is church-controlled education. At mamaya ipapaliwanag ko po yan isa-isa. Pero makikita po natin ngayon, maraming mga kabataan ngayon na pumupunta sa school for the sake of just to go to school. Lakasan nyo. That's it. Baon. Okay? Now, pero ang totoo niyan, gusto rin nyo na makatapos. Di ba? Gusto rin nyo rin makatapos. Hindi bali kung anong nakapasok dyan, basta't sinabing, tapos ako ng high school. Tapos ako ng college. You see? Saan ka nakakita ang engineering na naging engineer na hindi nakapasa sa mathematics? I think the most important subject sa engineering is mathematics. Pero hindi nakapasa doon, pero naging engineer. Gusto lang nating tawagin na tayo ay tapos. Pero ang katanungan, ano ang naibigay talaga ng education? Pag sinabi hong education, there must be something within us na binago. Na na-improve, na na-develop. Kaya nga, na-educate. Ngayon, ipapaliwanag ko po kung ano talaga yung essence, the very essence ng education.
maging noong panahon, ang Amerika, kaya ko binabanggit ho yung Amerika, because lahat naman tayo ay maliit na bansa lamang, at hindi lang naman ho tayo ang tumitingala sa Amerika. Now, nung ang Amerika ho ay maayos pa, sapagkat ngayon ang Amerika ay pabugso, pababa. Nagbubulusok na pababa. Alam niyo kung bakit? Sapagkat tinanggal ho nila yung tinatawag na godly education. Naniniwala ho sila noong araw sa biblical education. Ngayon, tinanggal ho nila ang Bible sa school. At nagsimula na ho silang magkaroon ng tinatawag na public education. Public education. Now, sabi ko nga po sa inyo nung araw, wala hong tinatawag na public education. If you can still remember, there's one lawyer in the Bible. His name is Paul, the Apostle Paul. The Bible says the Apostle Paul learned from the feet of Gamaliel. Nag-aral po siya ng personal kay Gamaliel. That's the kind of education that we had before. Yan o ang education po nung araw. Ngayon, ano pong klaseng education ang tawag po doon? Maging sa binasa po natin sa Deuteronomy chapter 6, alright? Sa Deuteronomy chapter 6, verse number 6 and 7. Notice what the Bible says here. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Most of the instructions are written in the notebooks or in the white paper, but not in heart. Halos lahat ho ng mga instructions sa schools nakalagay sa white paper pero hindi sa puso. Most of the instructions. But God is commanding us to put it in your heart. Ilagay sa puso ang instruction. Now this is God's way. And then notice in verse number 7. Number 7, the Bible says, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Now, let me ask you a question. Sino lang ho ang pwedeng makagawa nito? Nang sabi ng Biblia, kapag tuturuan mo ang iyong anak, pagka kayo ay naglalakad, at kayo ay nakaupo, at kayo ay nakatayo, at kayo ay nakahiga, sino lang ang makakagawa niyan? Magulang. Kaya ang unang-unang sistema ho ng education noong araw, kung tawagin ay parents-controlled education. Na meron hong parentally controlled. Yan hoy, may parental guidance. First and foremost, ang napakahalaga po doon sa education, tinatawag nating parents-controlled, ay meron hong parental guidance. Now, ilan na lamang ho ngayon sa mga magulang ang nakikialam sa pag-aaral ng bata? Ilan na lamang ho ngayon sa mga magulang ang nag-check ng assignment ng mga bata? Kundi ang nangyayari po ngayon, alam mo nangyayari, pagka mababa ang marka ng kanyang anak, susugurin yung teacher. Bakit yung anak ko? Hindi na ako. Bakit ganito lang ako? Nagbabayad ako. Sinong sinugod? Yung teacher. Sino may kasalanan? Yung teachers. Pero sino ang dapat mag-educate as far as the Bible is concerned and in the old-time education is concerned? Parents. Parents. Listen carefully, makinig kayong mabuti. Ang responsibility ng education ng mga bata ay hindi lamang ibinigay sa mga paid teachers, but ibinigay ho yan sa mga parents, because even the Bible believes that the best teachers in the world are the parents. So this is what we call the parent-controlled education. Kaya nga sabi ko noong araw, tingnan niyo po, yung mga bata, tuturuan mo yan. Kakausapin niya ng mga magulang. Sasabihin niya, halika, gising ka na. Tapos hatak-hatak ho ng mga magulang yung kanilang anak papunta sa simbahan. You see,
Hatak, madaling araw po yan. Hatak na yan. At habang kasama niya ng dadasal sa loob ng simbahan, kasama niya na lahat ng religious thing, religious matter, ginagawa ho yan with the family noong araw. You see? Pero ngayon, tignan nyo, sino halos ngayon ang nasa loob ng simbahan? Kabataan. Sino ang naghahatak sa magulang? Kabataan. Para pumunta sa simbahan. In fact, ang nakakalungkot pa nito, pumupunta na yung kanyang mga anak sa simbahan, sasawayin pa ng magulang. Nagbabasa na ng Bible yung anak, sasabihin pa ng magulang, ano ba yung basa-basa mong Bible? Malalamon mo ba yan? Ang tao, sabi ng Biblia, maliwanag, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao ho ay meron pong kaluluwa na spiritual being na hindi po pwedeng isatisfy ng physical food. Ang kaya lamang pong isatisfy ng physical food is the physical being of man, but not the spiritual being. Not the inner man. Kaya sabi ng Biblia, man shall not live by physical food alone, but by spiritual food, which is the Word of God that proceeded out of the mouth of God. You see, kaya nga mapapansin nyo, ang tao'y walang satisfaction. Lahat na, nagkaroon na siya ng pera, kotse, magandang bahay, everything. Pero sabi niya, bakit hindi pa rin tumitigil? Bakit sa palagay nyo, yung mga tinatawag natin, yung mga mayayaman na sa gobyerno, hindi pa rin tumitigil mangurakot? Ibig sabihin, hindi pa rin na tumitigil mangalap ng pera. Alam nyo naman sinasabi ko, may mga kaso silang matitindi. Pera, it's all about pera. Di ba? It's all about money. Bakit sila hindi pa na-satisfy? Because they are trying to fill up. Listen carefully, listen carefully. They're trying to fill up something in their lives na inaakala nilang pera ang solusyon, pero hindi nila malagyan-lagyan ng pera, but we believe na ang tangi lamang makakapag-fill up sa kakulangan, sa emptiness na nandyan sa kanilang buhay is no other than the Word of God. Because the Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Now listen, kaya nga ang sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 22 in verse number 6. Ang sabi ng Biblia, man shall not live by, train up a child in the way they should go. Train up a child in the way they should go. Not in the way they want to go, but in the way they should go. Now, sino lamang humagawa niyan? Parents. Now, let me show you something here. Okay? Let me show you something. I hope magiging maliwanag ho ito sa lahat. Now, ang sabi ng Biblia sa verse number 7, sabi nasa natin, Deuteronomy chapter 6, sabi ng Biblia, and thou shalt teach. Now, the word teach here means to instruct and train. Hindi lamang ho yan isang bagay. Hindi lamang ho yan instruct. I hope you're listening. Wake up, wake up, wake up. Makinig na mabuti. Now, ang ibig sabihin po nito is to instruct and train. Ngayon, ang ibig sabihin naman ho ng train, nakikinig kayo mga kabataan, makinig ng mabuti, at lalong-lalo sa mga magulang. Ipapakita ko po sa inyo ng mabuti ito. Ang ibig sabihin po ng salitang train is to be narrow. To be narrow. Ibig sabihin, yung palalim ng palalim. Alam nyo, sa diving, kung kayo nagda-dive, pagka kami nagda-dive, dive, yung merong tangke, sa amin sa Navy SEAL, huya, yan. Pagka nagda-dive, habang lumalalim, lalong nagkakaroon ng pressure. Lalong nagkakaroon ng pressure. Kaya ang ibig sabihin nito, or makinig ng mabuti, ang ibig sabihin nito, ang salitang training is to put pressure. To put pressure. Ipi-pressure ka talaga. Yung bang parang halos hindi ka na makahinga. In fact, nag-i-imply ito nag-signify ito ng ibig sabihin is to choke. Sakalin, that's it.
Alam mo naman pag sinasakal, walang sinasakal na, wala. Ang sinasakal pa ganyan. Parang nawawala na ng hangin. Naunawaan nyo? Now, yan ang ibig sabihin ng training. Pag ikaw ay tinitrain, pag ikaw ay tinuturuan, ibig sabihin, to be narrow. Huwag yung maaluan. Pero alam nyo ngayon, ang turo ngayon is, ma'am naman, ang hirap naman yan, baguhin natin yan. Pag medyo nahihirapan, aawayin yung teacher. Pag medyo nahihirapan, mag-quit sa eskwelahan. Yan na ho ang training ng kabataan ngayon. Kaya nga, pag hindi niya nakaya, aalis na lang yan, mag-quit. You see, young people's education today is nothing but quitting. But the Bible is teaching us this kind of education. Alright? For example, alright, halika rito yun, hiner, para hindi kantukin. You see, now, ito, made na to eh. May kita nyo, ang pagtuturo is, for example, sa formation, alright? Naka-form ka kunyari. Medyo kasi galing na to sa galing na to sa military training. Pero pag sinabi mong tumayo na maayos, ti-check mo yung baba, ti-check mo yung paa, at pagka hindi maayos, sinisipa yan. Hindi ganyan, hindi ganyan. Ito, ayos, dibdib, ha? Likod, ha? You see? Tapos pagka sinabi mo, harap sa kanan, ha? My goodness, mabagal. Usher. You see? Look, hindi ganyan bukas pa. You see? Now, do you understand? Because the Bible says, train up. You put pressure on him if you want to teach him in the way he should go. You see? Now, pero ngayon, tingnan nyo. Alright. Halimbawa, sasabihin ko, harap sa kanan. Okay, nakaharap siya ngayon sa kanan. At least, alam ko kung saan siya pupunta at tinuturuan ko siya kung saan siya pupunta. You see, pag sinabi ko, alright, pasulong, kad, to. At least, sumusunod siya at alam ko kung nasaan siya. Pero alam nyo ngayon, ang kabataan, alright, dito ko muna hiner sa katabi. Anak, punta ka sa school. Opo, ma. Pero kapatid, kaibigan, hindi sa school ang punta niyan. Saan? Internet cafe. Anong gagawin doon? Sinitsyempohan niya lang kung anong oras yung klase nila. Kasi para may report sa mama niya na pumasok talaga siya sa klase niya. So, do you understand? Pag sinabi mo, alright, anak, gising na. Mamaya na eh. You see? Now, ano ang ayaw ng anak? Ayaw ng anak, gusto ng anak, yung instruction lang, pero ayaw niya ng training, which is pressure. Now, parents, you better listen to me. Hold it, young people, listen carefully. Now, young people, parents, you better listen to me. Why don't you try to put pressures on your kids? Huh? Oh boy, kayo mga nandito, mga that's right kayo. That's right, but you're not all right. Huh? Ang totoo niyan, pag binigyan kayo ng konting bigat, ano ba naman? Bakit ba ako na lang lagi inuutusan mo? But listen, yun na nga lang, look, makinig kayong mabuti, yun na nga lang maupo kayo ng straight ngayon, ayaw nyo. Bakit? Sasabihin nyo, ang hirap naman eh. Kaya maya-maya, nakaganyan kayo, maya-maya,
Kaya yung iba sa inyo, pag lumakad, hindi na totoong lakad. Sinasabayan ninyo ang gusto ng inyong laman. Kaya, nakatayo kayo minsan. Maya-maya. Pag lumakad, yung mga babae, magagaling lang kayo lumakad pag may nakatingin na lalaki. Pagka medyo nandyan yung crush ko, ang lakad niyan. Pero, pagka hindi nakatingin, nakalampas na doon sa crush niya, parang itik na nangingitlog. Now, alam niyo kung bakit? Young people, makinig kayo. Yung tindig na ganyan, normal na tindig niya yan. At bago niya naging normal na tindig yan, pinag-aralan niya yan. At bago niya naging pinag-aralan yan, habang siya nag-aaral, may kasamang kaldag yan. Ha? May kasamang banat yan. You see, hindi niya madaling pinag-aralan yan. You see? Now, do you understand na ang makakagawa lamang niyan, makinig, ang ating education ngayon ay hindi na consistent. Bakit? You see, look at this. Behave lang kayo habang nakatingin yung teacher ninyo. Come on. That's why I am saying that the best education in the world is the biblical education that teaches a parent-controlled education. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang makakagawa lamang na lagi nakatingin habang nakatayo at nagtuturo, ayusin mo, magulang. At habang naglalakad, magulang. Dito tayo pupunta. Hindi yung magulang, yung bata ang humihila sa bata, ay sa nanay, na papunta ng sinihan, papunta ng sugalan. Kundi yung magulang ang nagsasabi sa anak, halika magsimba tayo. Ayoko magsimba tayo. Alam mo sabi ngayon ng mga magulang, ay hindi ganyan kami. Sa amin may kalayaan. Kaya nga walang disiplina sa inyo. Boy, masakit ito sinasabi ko. Alam kong masasaktan kayo mga magulang na hindi ninyo ina-apply ang biblical teaching. Masasaktan kayo. Now, alright, observe carefully. Mga magulang, hindi ko alam kung may mga magulang na sang-ayon kayo na maging bakla ang anak ninyo. Tama na. Alright? Makinig. Hindi ko alam na yung mga magulang may nagtuturo sa kanilang anak nang sabi sa anak, ikembot mo pa. In fact, kaya nagiging malamya at biotic ang mga kalalakihan ngayon dahilan sa ayaw niyong magkaroon ng pressure sa inyong buhay. You hate training. Ilan ngayon sa mga teachers natin sa school ang may lakas ng loob na magsasabing, hey, stop it! You sit up straight! Alam niyo kung bakit? Pagagalitan siya ngayon ng administrator ng school o may-ari ng school. Ba't mo pinagalitan yung estudyante? Hindi mo ba na alam na alis yun? At pagka umalis yun, wala na tayong pera. At pag wala na tayong pera, wala na akong pangsweldo sa iyo! You see? So anong klaseng education meron tayo? Pero kung ang education natin is parent-control education, yung parents wala siyang kakatakutan sa kanyang anak. Ha? Anak, sumunod ka sa akin. Dugo kita, anak kita. Walang nasisweldo sa akin sa paggawa nito. All I know, kaya kung ginagawa sa iyo ito, it's because I love you, my son.
a parent-controlled education. Pero ilan ngayon sa mga magulang? I mean, I hate to say this, pero hindi ko alam kung paano nasisikmura ng mga tatay at mga nanay ang makita nila ang kanilang mga anak, ang buhok ay buhok ng bakla. Kilos bakla, pananamit bakla, salitang bakla. I mean, you parents, you should not tolerate, you should not allow your kids to be influenced by immoral act ng mga bakla. Shh! Makinig kayo mga young people. Kaya ko sinasabi sa inyo ito because I love you. I love you. Ayaw ko na kayo ay maimpluwensya ng mundo at kapag ka medyo ang kilos mo ay biotic, social ka na. Dapat mong gumamit ng antibiotic. Sabihin nyo, sabi ka mo ni pastor, pinagagamit ka ng antibiotic, mucosolvan. You see? Now, pagka ang parents, mga kapatid, ang may influence, notice what the Bible says here. Ang sabi ng Biblia, anong klaseng education? Nurture them. Train them. Put pressure on them. Ay ayaw na ng mga young people ngayon, ng mga kabataan malagyan ng pressure. Kaya, tingnan nyo, lumaki siya na hindi na nagkaroon ng pressure. Oh, anak, gising na, tanghali na, hindi pa ako sawang matulog eh. Gusto niya, pagising niya, kakain na lamang siya at pagkatapos kumain, hindi pa nga naliligo. Alam niyo ba ngayon, hey, young people, makinig. Alam niyo ba ngayon na may mga young people na ang pagligo ay isang pressure sa kanila? Alam niyo ba ngayon na may mga young people na nahihirapan silang mag-toothbrush? Kaya nga ngayon, nahihirapan na rin silang magsuklay ng buhok. Kaya ngayon, nauso na ngayon yung buhok na hindi sinusuklay. Magbabae man, maglalaki. Bakit? Ang ayaw ng young people is pressure. But the Bible is teaching us, everyone listen carefully, the Bible is teaching us to put pressure on them. The Bible is simply saying, all right, sabi dito sa Deuteronomy chapter 6 and verse number 7, and thou shalt teach. Anong ibig sabihin ng teach? Instruct and train. Good. Instruct and train. No, ang ibig sabihin ngayon, listen carefully, makinig na mabuti. Get this. Ang ibig sabihin ng Panginoon, and thou shalt put pressure on them diligently. Alam niyo po ang ibig sabihin ng diligently? Working. Working with pain. Kaya nga ang ibig sabihin, may pain talaga, may sakit. If you put pressure on them, there is pain. May pain, may sakit. Mararamdaman nila. Kaya nga, ang mga young people nung araw, yung mga kabataan nung araw, ramdam na ramdam nila yung mga magulang nila. Eh, ngayon may mga young people na parang walang magulang kasi walang nagtitrain sa kanila. Mga magulang, nakikinig ba kayo? Nararamdaman kaya ng inyong mga anak ang inyong presensya pag nasa bahay kayo? Hindi ba mayroong mga kabataan ngayon na nagwawala ang sabi nila, pakiramdam nila, pakiramdam ko, wala ako magulang. And they are true sometimes. They are true sometimes because nobody is putting pressure on them. Nobody is putting pain. Nobody is working for them. Wala. Kaya ngayon ang sabi ng Biblia, put pressure on them while they are what? Walking, sitting, lying, and standing. Put pressure. Boy, sana makuha nyo ito ngayong umaga.
Mga magulang, I hope you can look on me eye to eye and square on my eyeball. Huwag niyong dayain. Eh ngayon, ang mga magulang, marinig lang yung baby nila. Ay, utahan na. Inano ni mami. Boyset. O bakit umiyak si ano? Meron naman, anong ginawa niyo kay Bunsoy? Anong pinapagalitan? Yung panganay, anong ginawa mo? Bakit hindi mo siya naalagaan? Huwag niyong ibigay yung responsibility sa anak niyo when you're supposed to do that. You know what? Hindi na nararamdaman ng bata. Kaya kayo, young people, makinig kayong mabuti. Young people, makinig. Young people, makinig kayong mabuti. Magpasalamat kayo kung nakakatikim ng palo sa inyong mga magulang. Magpasalamat kayo kung nakakatikim pa kayo ng salita mula sa inyong mga magulang. Sabi niya, ang sakit. Pag sinasabihan ako ni mami, pag pinagsasabihan ako ni daddy, para akong mahihimatay. At least he's doing his job. Are you following me? Pero ang problema ngayon, maraming mga young people na. Alright, pag napapagod. Alam mo, sabi ng Biblia, it means, pag napapagod ka, pag nilagay dito ng anak mo, ang kanyang kamay kasi napapagod na, sasabihin mo, ano siya? That's it, balik. Bakit? You're putting pressure on him. Habang siya'y nakatayo, nakaupo, nakahiga, naglalakad, ano man ang kanyang ginagawa. Listen carefully. Don't make fun of this. Huwag niyong bibiruin ito sinasabi ko sa inyo. Pwede niyong biru-biruin ito, pero isang araw, kayo rin ang magsasuffer. Sabi ko sa inyo, the faith, ang kapalaran ng ating bansa, ay nasa kung saan at kung paano natin ini-educate ang kabataan ngayon. And the best educator in the world must be the parents. Anong klaseng education ang kailangan natin ngayon? Number 1, parent-controlled education, which is parentally governed education. May parental guidance. Merong pressure. Last, church-controlled education. Thank you, Iner. Church-controlled education. Ano ang ibig sabihin ng church-controlled education? Pag church-controlled education, ibig sabihin, ang unang-unang inilalagay sa isipan ng mga bata at sa kanilang mga puso ay ang Diyos. Nakita nyo, narinig nyo kanina si Sir Lawrence kanina, sinasabi yung kanilang, what do you call that? Mission and vision. Ang vision nila ay mag-educate ng mga bata na merong pagkatakot sa Diyos. Na ang nasa isipan nila, una sa lahat, ay Diyos. Pagka ang isang education ay controlled ng church, na ito ang ipinapahayag sa loob ng simbahan, salita ng Diyos, then in this case, we can have education that is controlled by God and not by man. Alam niyo ang tinuturo ng humanism? Let me quote a statement here na pinaniniwalaan ng humanism. Humanism teaches that since there are no eternal truths which are values or valid for this generation and the succeeding generations, everybody has to find his own values in his own time. Since there is nothing which is right and wrong for everybody, there are no absolutes. Yan ang humanism. Alam niyo po ba kung anong humanism? Yan ang modern day atheism.
Sinasabi lang nila, this is what we believe. We believe in man. We believe in the capacity of man. We believe in the man. Tungkol lahat sa tao. Pero ang totoo niyan, nahihiya lang silang magsabi or nandadaya lang sila na magsalita na we don't believe in God. That is humanism. Yan ho ang totoo niyan. Positively, sinasabi lang nila na we believe in man. We believe in the liberality of man. We believe in this, in this, in this. Pero ang totoo niyan, ayaw lang nilang sabihin na we don't believe in God. You see, kaya nga ho, pag pumunta kayo sa school na hindi ho church-controlled, makikita nyo po na ang mas tinuturo nila ay secular na bagay kaysa maka-Diyos na bagay. Now, in a church-controlled school, which is the old-time education, I'm saying church-controlled education, we put God first before we teach mathematics. We put God first before we teach English. We put God first before we teach science, social studies, and all of this kind of courses today. Bago ho yung mga courses na yan, ang itinuturo muna natin, inilalagay natin sa isipan ng tao is God, 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 God. Kayong mga nandito, mga trainees ng PNP, alalahanin ninyo, ang kung tawagin sa PNP ay Red Book. The Code of Ethics nandiyan. Now, wake up, wake up, wake up. Ang nandiyan sa first page nakalagay ay ina-acknowledge yung sovereignty ng Diyos. You see? Ina-acknowledge yung sovereignty ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Pero alam nyo, ang nakakalungkot, pag nakatapos na ng training at nabigyan na ng badge, hindi na Diyos ang ina-acknowledge. Pera na. You see? Now, anong klaseng education meron tayo ngayon? Unti-unti hong itinatabi ang Diyos. Kaya makita nyo, ewan ko lang, ilan sa mga estudyante ang pumupunta sa school na meron kayong dalang Bible? Ilang school ngayon, ang bago magsimula ng klase, nagpipray? Ilang school ngayon, hold it, ilang school ngayon, ang sa umaga, during the flag ceremony, ay nagbabasa o nagko-quote ng passage sa Bible. You see, we left out God already in our church. Atheism became the center of our education today because of technologies. Para bang mas makapangyarihan ang computer kaysa anumang salita ng Diyos. You see, bakit? Unti-unti na nating tinatabi ang Diyos. Pero ang nakakalungkot nito, pagkatapos mag-aral ang estudyante, nagiging worse ang kanyang situation rather than mabuild ang kanyang buhay. Kung kailan natuto ng magaling sa mathematics, natuto lalong mangupit. Kung kailan natutong at gumaling sa salitang English, lalong naging tate ang pandaraya. Naging imported ang pandaraya. But you see, alam nyo, a church-controlled education is a God-controlled education. We teaches the eternal values of man. Makinig kayong mabuti. I'm about to end now. Yung eternal values ng tao ay dapat matutunan ho ng tao. Alam niyo kung bakit inilalagay lamang sa isang tabi at parang wala ng halaga ang tao ngayon? Sapagkat hindi sila tinuruan ng eternal values. All they know is, pag namatay ka, tapos na lahat. But the Bible is teaching us, pag dumating sa iyong kamatayan, you will face God and you will answer before God, before the judgment seat of God. Meron ka pang pananagutan. Pag tumayo ka sa harapan ng Diyos, meron ka pang pananagutan.
Tatayo ka. Dapat maunawaan mo ang iyong eternal values na lahat ng bagay hindi nagtatapos sa mundong ito. Do you understand kung bakit ang tao natututo magnakaw? Sapagkat ang gusto yung i-grab lahat ng dito, lahat ng mahalaga sa kanya ay lahat ng nasa lupang ito. Pero ang tinuturo ng Biblia, lay up for yourselves treasures in heaven. For yourself. Wag, sabi ng Biblia, mag-ipon ka ng kayamanan na para sa iyo. Hindi para sa Diyos, sapagkat ang Diyos mayaman na. Sabi ng iba, ano ba gagawin namin? Bakit maglalagay pa kami ng kayamanan sa langit? Para sa iyo yan, at hindi para sa Diyos. Kung ano ang ginawa mo rito, yan yung kayamanan mo sa langit. That is eternal values of man. Listen, kapag ka ang tao natuto ng eternal values, magkakaroon siya, matututo siya ng human values. Abay, mahalaga pala ako sapagkat mahalaga ako sa Diyos. Kung ang Panginoong Kristo na parito sa lupa, tingnan nyo, halos lahat tayo rito, makinig kayong mabuti, wala muna magkikwentuhan. Kung alam ko, lahat halos kayo nakikita nyo na tuwing mahal na araw, dito ay ginagawa yung tinatawag nating mahal na araw, penitensya. Now, ano ang pinapaalala sa atin noon? Na merong isang Kristong namatay at inilibing at muling nabuhay. Alam lang natin yung drama. Pero hindi natin alam yung value. Kung yun alam natin na ginawa para sa atin ng Panginoon at pinahalagahan mismo tayo ng Diyos, then bakit hindi natin pahalagaan ang ating sarili? At alam nyo, kaya ngayon ako nagpapahalaga sa aking pag-aaral sapagkat mahalaga ang aking sarili. Kaya hindi minsan binibigyan ng halaga ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang hinaharap sa buhay sapagkat hindi nila nakikita ang kahalagahan ng buhay. Kaya pagka medyo na-frustrate, nabigo, nagkaroon ng frustration sa buhay nila, alam mo, nasa isip nyo kaagad na pinakang solution, magpakamatay. In fact, nakakalungkot. Nakakalungkot. Karamihang kamatayan ngayon ng tao ay dahil sa dalawang pamamaraan. Una, suicide. Pangalawa, murder. Nakakalungkot. Nakakalungkot na kamatayan yon. Bakit murder? Kasi nagnakaw eh. Bakit na murder? Kasi parehas sila lasing eh. Bakit na murder? Kasi parehas sila langaw sa drugs. Bakit na murder? Kasi nagkaagawan ng girlfriend. Bakit siya nag-suicide? Eh kasi iniwanan siya ng kanyang girlfriend. Wake up, wake up, wake up, wake up. Sit up straight, man. Sit up straight. You see? Now, ano ho ang nagiging resulta nito? Anong nagiging cause nito, mga kapatid? I've given you the result. Now, pero tignan natin kung ano yung causes nito. God was left out. God is not the center. Anong kailangan natin ngayon? We need education na walang ibang sentro kundi ang Panginoon. Anong education meron tayo ngayon? Ang sentro ay dunong ng tao at hindi dunong ng Diyos. Kaya nga, pagka tayo ay nakatapos, nagpapayabangan. O, tapos ka na pala. Anong tinapos mo? Engineer. Ikaw naman, doctor. Sabi naman doon sa doktor, ikaw naman, lawyer. Nagpapayabangan. Bakit? Walang values, hindi nila alam yung values ng tao. Kapatid, mga kaibigan namin bisita ngayon, ang unang-unang dapat natin tignan, yung eternal values. Bakit kaya ako nag-aaral? Anong eternal value ng aking ginagawa ngayon? Does it please God? Napupuri kaya nito ang Panginoon? Isang araw, at the end of the road, hindi yung supervisor ko ang makakaharap ko. Hindi yung manager ko ang makakaharap ko. At the end of the road, at the end of the day, ang makakaharap ko ay Diyos.
And what will be my answer when God asks me, how is it? Ano ang eternal value ng ginagawa ninyo ngayon? Meron bang eternal value? Kung merong eternal value, kung walang eternal values, simulan natin, tanggapin muna ang eternal values, isipin ang eternal values. Sa pag naisip natin yung eternal values, tayo ho, maiisip natin yung value, tunay na value ng ating buhay. At kaya ako nag-aaral ngayon because mahalaga ang aking buhay. Pinag-aaralan ko, tingnan nyo, makinig kayo mabuti. Makinig na mabuti. Patapos na ako. Makinig na mabuti. Walang tao at young people ngayon, mga kabataan, na hindi magsisikap mag-aral at tatamarin kung alam niya na merong halaga ang kanyang buhay. Mahalaga ang aking buhay kaya aayusin ko ang aking buhay. Hindi ako mag-i-involve sa drugs. Bakit? Sapagkat aayusin ko ang mahalaga ang aking buhay. Hindi ako mag-i-involve sa maagang pagpapamilya at walang planong pagpapamilya. Ngayon, maging sa television, tini-feature na ngayon, yung mga 14 anyos may anak na. Oh yeah. 14 years old. Bakit? Walang plano. Walang plano. Batang-bata pa, nagpaligaw na, nanliligaw na. Batang-bata pa, may boyfriend na, may girlfriend na. Anong gagawin nyo at anong maiisip nyo pagkatapos niyan? Wala, maliban sa kasalanan. But after that, ano mapuproduce ninyo? Another kasalanan. Street boys. At minusan, sabi ko nga niyan, pagkatapos ninyo na may responsibility na kayo, biro nyo, 17 years old kayo, may responsibility na kayo, kaninyo iaasa sa magulang. Ay kung wala namang ibubuhay yung magulang, ano mangyayari? Maghiwalay na tayo. Ayun, nasaan yung magulang ng bata? Wala na. Nasa kalsada na lang yung bata. Anong ginagawa? Courier ng mga law enforcer na walang kwenta. You see? Ng drugs. Anong nagiging dahilan po nito? Kulang tayo sa education. Ang kailangan ho natin is, we need to go back to the old-time education. Parents, go back to the parent-controlled education. Christians, if you believe in God, if you still believe in God, you've got to believe the Bible. And if you believe the Bible, then let's go back to the church-controlled education. The Bible is teaching us that the church is the pillar and the ground of the truth. Let all the people hear this. Alam niyo problema natin? Pagka nasa loob tayo ng simbahan, nilalaro natin. Pag nasa loob tayo ng simbahan, tinutulugan natin. Pag nasa loob tayo ng simbahan, hindi mahalaga yan. Pero ang totoo niyan, ano nangyayari pag nasa labas na tayo? Wala na. Go back to the old-fashioned way. Let's preserve the biblical education. If you want to preserve the glory, the old glory of our country, then let's preserve the old-time education. The old-time way of education. Huwag tayo hong maniwala doon sa mga humanism na yan. That is the modern day atheism. They don't believe in God. They trust men rather than God. Listen, ngayong umaga, ang tanging paraan para makakilala tayo at makabalik tayo doon sa old-time education ay kilalanin po muna natin personally ang Panginoon. Paano po natin makikilala personal ang Panginoon? Magkaroon tayo dapat ng relasyon sa Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Ang sabi ng Biblia sa John 1:12, but as many as receive Christ, to them God gave the power to become the sons of God. Anong klaseng relasyon yun? Pagiging anak at pagiging ama. Just like family relationship. Magiging anak tayo ng Diyos. Kailan yun? Pagka tayo'y tumanggap sa Kanya. Bakit kinakailan tayong tumanggap sa Kanya? At sino yung tatanggapin natin? Si Kristo Jesus ang naparito sa lupa upang bayaran niya ang ating kasalanan. Bakit
pinag-uusapan natin yung kasalanan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat po tayo ay makasalanan. At bilang makasalanan, ang sabi ng Biblia, hinatulan tayo patungo sa impyerno. Makinig. Hinatulan tayo patungo sa impyerno. Ano po yung impyerno? Lugar ng pagdurusa na yun lamang ang tanging kabayaran ng ating kasalanan. Na ang ibig sabihin, kung ako magbabayad ng aking kasalanan, pupunta ako sa impyerno at magdudusa ako doon, magpakailan-kailan pa man. Kung ako ang magbabayad. Pero si Kristo ay naparito na upang bayaran niya ang aking kasalanan at ang iyong kasalanan. Upang ano? Upang hindi ka na magbayad ng iyong kasalanan. Saan? Sa impyerno. Kundi ikaw ngayon ay magkakaroon ng magandang relasyon sa Panginoon na walang ibang pagiging anak. At siyempre, bilang isang anak, kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos. At bilang kabilang na sa pamilya ng Diyos, kabilang na rin tayo sa tahanan ng Diyos sa langit. Kaya anytime na dumating sa atin ang kamatayan, 100% natitiyak natin na pupunta tayo sa langit. Bakit? Sapagkat tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos, tayo anak ng Diyos, tayo ay miyembro na rin ng tahanan ng Diyos. Paano po nangyayari yan? Sabi ng Biblia, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Kristo'y namatay at inilibing at muling nabuhay, alang-alang sa iyong kabayaran ng iyong kasalanan. Ibig sabihin, tatanggapin mo ang Panginoong Kristo. Matagal ng panahon namatay ang Panginoong Kristo. Pero hanggat hindi natin tinatanggap yun ng personal, wala ho tayong relasyon sa Kanya. Wala hong pagkakaiba yan. Ang nakikita niyo po ngayon dito, si Brother Lowy at si Brother Roland. Halimbawa, si Brother Roland may utang kay Brother Lowy. Ang sabi ko ngayon, Brother Lowy, binabayaran ko na yung utang ni Brother Roland. Ang sabi ngayon, hindi ang ibig sabihin nun, bayad na si Brother Roland. Hanggat hindi ina-acknowledge ni Brother Roland sa akin yung pagbayad ko sa kanya, walang epekto yung ginawa ko para sa kanya. Magkakaroon lamang ng epekto yung kung lalapit sa akin si Brother Roland, sasabihin niya, Pastor, maraming salamat po sa pagbayad mo sa aking pagkakautang, sapagkat ngayong umaga, tinatanggap ko yun bilang kabayaran ng aking pagkakautang. Ora mismo, bayad si Brother Roland. Bakit tinanggap niya? Ganon din po sa Panginoong Kristo. Matagal nang namatay ang Panginoong Kristo. Pero hanggat hindi natin sinasabi sa Panginoong Kristo, Panginoon, maraming salamat na ikaw ay namatay at inilibing at muling nabuhay alang-alang sa aking mga kasalanan. Ngayong umaga, pinagsisisihan ko ang aking kasalanan at tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Ora mismo, bayad ka at dideclare ka ng Panginoon na anak ka ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. At bilang miyembro ng pamilya ng Diyos, miyembro ka na rin ng tahanan ng Diyos. Ibig sabihin, 100% sure ka na pupunta sa heaven sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Kaya ngayong umaga po, ang gagawin po natin, lahat ng mga bisita, lahat ng mga first time na nandito po kayo ngayon, aanyayahan ko po kayong tumayo at tayo po ay mananalangin. Ito po ay panalangin pagsisi at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sige po, lahat po ng mga bisita po namin, maging estudyante at hindi estudyante, maging sa PNP trainees, lahat po. Yeah, we can see them outside. Yeah, all right. Sige po, lahat po tayo. Aanyayahan ko po kayo sa isang maiksing panalangin. Ito po'y panalangin pagsisi at pagtanggap sa Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ang gagawin lamang ho natin, kayo pong nasa labas, I hope maliwanag ako dyan, kayo pong nasa labas, ang gagawin po natin lahat na nakatayo, ay susunod lamang po kayo sa aking panalangin sa malakas na tinig. Ano ho? Yung naririnig ko po, okay? Para tuloy-tuloy po yung aking panalangin. Okay? Iuko po natin ang ating mga ulo. Quit talking please. Wala hong mag-iingay habang nananalangin po kami. Ito po'y seryosong bagay para po sa mga mananalangin ngayong umaga. Nais ko po sabihin sa inyo, Diyos lamang ang nakakaalam at ikaw kung seryoso mong tinanggap ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. At nawa ang pakiusap ko, seryosohin natin ito. Huwag niyong gawin ito sapagkat yung katabi niyo ay ginawa. Huwag niyong gawin ito sapagkat yung inyong kaibigan ay ginawa niyo. No. Gawin niyo ito sapagkat kailangan niyo magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Okay? Tayo po'y mananalangin. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Kayo man nasa labas, sumunod po kayo sa aking panalangin sa malakas na tinig. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na nakilala ko po na ako ay isang makasalanan at hinatulan nyo patungo sa impyerno. Subalit, nagpapasalamat po ako na si Kristo Jesus ay namatay at inilibing at muling nabuhay
alang-alang sa aking mga kasalanan. Ngayon pong umaga, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po ng buong puso si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Now, sino po yung tinanggap nyo? Bilang Panginoon at tagapagligtas. Saan po tayo niligtas? Sa kasalanan at saka sa kabayaran ng kasalanan. Saan yung kabayaran ng kasalanan? Sa impyerno. Kung niligtas na tayo ng Panginoon sa impyerno, saan na tayo pupunta? Sa langit. Hindi ho ito gawang isip, hindi po ito likhang isip, hindi po ito cartoons. Ito po ay reality. Ngayon, meron ng eternal value ang ating buhay. At bilang ngayon tinanggap natin ang Panginoon, sabi ng Biblia, anak na tayo ng Diyos. At bilang anak na ng Diyos, ang ating tahanan walang iba kundi ang langit. Wala nang iba kundi ang langit. Tandaan niyo po yan. Bilang isang anak ng Diyos, hindi na ho mawawala yung pagiging anak ng Diyos. Hindi na mawawala. Tanging tahanan na lamang ho natin, walang iba kundi ang langit. At tandaan niyo ito, bilang isang anak ng Diyos, kapag tayo nagkakasala, ikino-confess natin ang kasalanan sapagkat galit na tayo sa kasalanan. Ayaw na natin ang kasalanan. Hindi na tayo natutuwa sa kasalanan. Walang anak ng Diyos na natutuwa sa kasalanan. Ang anak ng Diyos ay finu-forsake niya ang kasalanan. Maliwanag ho. Okay? Now, mamaya ho, may lalapit po sa inyo na ilang mga members ng church na ito at meron lamang po silang ipapakita sa inyo na for less than 2 minutes ay ibabahagi pa po sa inyo ang ilang bahagi ng tinuturo po ng salita ng Diyos ng Biblia. Okay? Lalong-lalo na po sa mga bisita namin na wala po, hindi po member ng ibang eskwelahan. Ano ho? Okay? Alright. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. At again, inuulit ko po, nais ko pong anyayahin ang bawat isa. Mamaya po ay mag-observe po kayo sa aming family hour. At 3:30, meron pa hong church service mamaya at 3:30. And ako po ay nagpapasalamat na kayo po ay naging kabahagi namin sa gawain po namin sa aming 17th anniversary. Ano po? In fact, ito po yung fourth Sunday ng celebration po namin. Ito po yung pang-apat na linggo ng selebrasyon ng aming anniversary. At salamat po na nagkaroon kami ng bahagi sa inyong buhay, sa mga young people. We love young people. Kami, mahal na mahal namin ang mga kabataan sapagkat ako po'y, nung ako'y nasa kabataan, ako po'y naging biktima rin ng drug addiction. I hooked myself for 7 years on drug addiction. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako po ay binigyan niya ng pansin, binago niya ang aking buhay, at ngayon ako'y naging preacher ng Panginoon. Nagpapasalamat ako na ako'y tinawag at ginamit ng Panginoon sa ganyang gawain. Walang imposible. Noong araw, ang alam ko lang, mag-drug race. Mag-drug race. Nagda-drug race po ako dyan sa Quezon Avenue na yan. Pero ngayon po, hindi ka panipaniwala na ako po ay nasa gawain, pero kailanman ay hindi ako nagsisi na nilagay ako ng Panginoon sa gawain. Kaya kayong mga kabataan, walang imposible. God can use you. Pwede kayong gamitin ng Panginoon. Alright? At katulad sinabi ko po sa inyo kanina, mamaya pagkatapos po ng closing prayer, lalapitan po kayo ng ilan sa mga members ng church namin at meron pong ilang mga ibabahagi pa po sa inyo. At para sa mga estudyante at ganun din po sa mga trainees ng PNP at sa mga faculties na narito, meron po kayong libreng snack at i-guide po kayo ng inyong mga nag-invite po sa inyo, ng inyong mga leaders, doon po sa may kabilang building namin. Diyan po may paglabas nyo dyan, sa kanan, merong malaking building dyan. Sa baba ho niyan ay mess hall po yan. At doon po bibigyan kayo ng snacks. Okay? Again, maraming po salamat sa inyo, ma'am, sirs. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming anniversary. And sana patuloy tayong maging partners
sa pag-build ng buhay ng mga kabataan ito. And gusto nyo ba itong ginawa natin, mga kabataan? Okay, good. At sana yung amen ninyo, hindi lang dito sa loob ng simbahan, ha? Pag sumunod kayo sa nanay at tatay ninyo at kay teachers, amen pa rin. Ha? Walang hindi sasang-ayon. Alright? Walang napahamak ang buhay na sumunod sa Diyos. Walang buhay na nawala ng halaga nung siya sumunod sa Panginoon. Okay? So mamaya, sa lahat ng mga members in church, let's bring more people this afternoon and don't miss the service. Alright? Tayo po ay sandaling manalangin. Let's bow